Tayo po ay dadako na po sa salita po ng Diyos at tayo po ay mananalangin po muna, no? At pagkatapos po, babasahin po natin yung ating pong topic ngayong pong umaga o yung ating pong text ngayong umaga at tutuloy-tuloy na po tayo sa mensahe po ng Panginoon. So, again, good morning po, Sister Tarita Dirain, Sister Analiza Lacuna at sa lahat po na mga kasama po natin ngayong morning po na ito. At ngayon po ay May 22, Friday na po. Napakabilis po ng panahon at talagang kailangan po na palagi ay magtapat tayo sa Panginoon sapagkat ang bilis po ng panahon, no? Talagang kailan lang, January lang, ngayon May na po, no? At matatapos na po ang May agad. So sige po, tayo po'y manalangin. Dear Father in Heaven, thank you Lord for this morning sa Panginoon sa opportunity na ako po'y makapag-ministeryo po to Believers Breakfast. Nawa Panginoon, gabay niyo po ang bawat isa sa amin sa pakikinig sa inyong salita at magkaroon po kami Panginoon ng benefits Panginoon from hearing your word this morning at makinabang po kami sa buong araw po na ito, ma-inspire po kami Panginoon and for the rest of the week Panginoon. Amin pong hinihiling din po at patuloy po ingatan ang aming mahal na Bishop Freddy De Vega sa po na kanya po mga ministries at patuloy po siyang bigyan ng lakas Panginoon at pati ang kanyang pamilya at Panginoon, lagi niyo po siyang gamitin, lalo niyo po siyang gamitin Panginoon sa ikalalawin po ng inyong ministeryo. Thank you for everything Lord, thank you for this platform, thank you Lord for the opportunity to study your word. Please guide us with your Holy Spirit. Bigyan po ako ng wisdom at talento Panginoon at ingatan niyo po ako Panginoon at maging maayos din po Panginoon ang aking pong signal ngayong umaga po na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay po. So muli po, magandang umaga po sa ating lahat, sa lahat po na nakatune in na po sa atin para sa Believers Breakfast. At ang ating po pag-aaralan ngayon ay patungkol po sa memorials. Ayan po, patungkol po sa memorials. In fact, ang title po ng ating pong pag-aaralan po ay Put up a memorial for God. Put up a memorial for God. Ang ating pong text ay manggagaling po sa Joshua chapter 4. Hindi ko po babasahin yung buong chapter po. Pero sisimulan po natin siguro yung pinaka gist po nung chapter po na yan ay nasa bandang dulo po. Sa verse 24, Joshua chapter 4 verse 24, ang sabi doon, that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. Muli po, ang sabi po ng Joshua chapter 4 verse 24, that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. Put up a memorial for God. Ang Joshua chapter 4 po ay isa pong storya patungkol po sa isang himala na binigay po ng Panginoon sa bayan po ng Israel. Sapagkat nung sila po ay papunta po or pumunta po ng Promised Land, isa po sa kanila po naging obstacle ay ang pagtawid po sa River Jordan. Ang River Jordan po ay isang major river po sa lugar po na yan sa Middle East. At yan po ay hindi po mababaw na river, kundi malalim po na river. Imposible po for them to cross the river, ang ganong karaming mga Israelites po, to go to the other side of the Jordan, dun po to the Jordan River. So, naghimala po ang Panginoon na ang ginawa po niya, tinuyo po niya o natuyo po ang Jordan River at sila po ay naka-cross over. Ibig sabihin, sila po ay nakatawid po sa Jordan River. Natuyot po ang Jordan River for a certain moment upang ang bayan ng Israel ay makatawid po. At makikita po natin yan sa verse 1, and it came to pass when all the people were clean passed over Jordan, that the Lord spake unto Joshua, saying, take you 12 men out of the people, out of every tribe a man, and command ye them, saying, take you hence out of the midst of Jordan, out of the place where the priests' feet stood firm, 12 stones, and ye shall carry them over with you, and leave them in the lodging place where ye shall lodge this night. So, nung sila po ay nakatawid na po doon sa River Jordan, na kung saan nga po ang himalang ginawa ng Panginoon ay natuyot po ang River Jordan, nakatawid po lahat sila, pero may command po doon ng Panginoon na 12 na lalaki ang pinili po at pina-carry po sila o pinagbuhat po sila ng mga bato kung saan yung mga bato po na yon ay kanila po pagpapatong-patungin at gagawin pong memorial.
Yan po ang utos po sa kanilang Panginoon. Now, ano po ang naging purpose po ng kanila pong pagkikerry o pagbubukat po ng mga bato at pagpapatong-patong nila upang gawin pong memorial? Ano po yung kailangan pong alalahanin? Ayan nga po, so yung sinabi po sa verse 18, and it came to pass when the priests that bear the ark of the covenant of the Lord were come up out of the midst of Jordan, and the soles of the priests' feet were lifted up unto the dry land, that the waters of Jordan returned unto their place, and flowed over all his banks as they did before. So, nung nakatawid na po sila, muli po ay dumaloy na po yung tubig sa river Jordan. And the people came up out of Jordan on the 10th day of the first month, and encamped in Gilgal in the east border of Jericho. And those 12 stones which they took out of Jordan did Joshua pitch in Gilgal. And he spake unto the children of Israel, saying, When your children shall ask their fathers in time to come, saying, What mean these stones? So ito po ay memorial. Ito po ay pag-aalang-alang po, no, sa isang ginawa ng Panginoon sa history po ng Israel. At kapag yung mga next generations will ask them, what do these stones mean? Ito daw ang sasabihin po, no? Verse 22, Then ye shall let your children know, saying, Israel came over this Jordan on dry land. For the Lord your God dried up the waters of Jordan from before you, until ye were passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which he dried up from before us, until we were gone over. So yung main verse po natin, verse 24, that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. They put up a memorial for God. They put up a memorial for the next generation to know that the Lord is mighty, that they will not forget the miracles of the Lord, that they will always remember the goodness, the faithfulness of our Lord. So alam niyo po, when I was reading this story, ang tanong ko po sa sarili ko, ano bang mga klaseng memorials ang na-put up ko na para sa Panginoon? Is it possible for believers right now, is it possible for Christians nowadays to put up their memorials as well for God? So, tayo rin po, no, bilang Christians, it is a godly practice for us to put up memorials of God's faithfulness in our lives. Ang tanong po, paano po natin mapuput up, paano po natin matataguyod yung mga memorials po sa ating pong buhay. So kung ready na nga po kayo, sige nga po, please type amen. Let me know kung nandiyan pa po kayo, kung nakikinig pa po kayo. Please type amen if you want to know how to put up your memorials, your own memorials for the Lord. So that when your children, when the next generation, when the people around you ask, ito pala, ito yung makikita nila yung Panginoon sa buhay po natin. Sige nga, if you are ready, please type amen. Ayan po, amen. Salamat po. Sa mga nag-comment na po so far, salamat po. Amen. Okay, so number 1, how do we put up our memorials for God? Ano yung mga dapat nating i-put up? Ano yung mga pwede nating i-put up as memorials for God? Number 1, our investments in the ministry. Our investments in the ministry. Now, I'm talking about physical fruits. Ito po yung physical. More on physical pong aspect ito. Yung mga bunga po natin sa Panginoon. Ang mga bunga po natin sa Panginoon ay isa sa mga pwede natin i-put up as memorial po para po sa ating Panginoon. Yung mga bunga po natin ang pwede magpakita po kung gaano ka-faithful ang Panginoon sa ating pong mga buhay. So, your investments in the ministry can be one of your memorials that you can put up for God. So, alam niyo po, we can always ask, di ba? Parang pag nakita natin yung mga bunga natin sa Panginoon, the people that we taught, the people that we shared the gospel with, yung mga naging financial investments natin sa church, yung mga sabi natin mga in-sponsor natin, binigay natin, yung products ng ating hard work. So these physical investments or these investments in the ministry, alam niyo po, pwede yung maging memorial so that we can always remember how God blessed us. Remember, when you barely cannot go through or get through life, but God blessed you, naalala po ba natin yon na nung time na
parang alam niyo po, naghihirap po tayo o parang marami tayong mga problema sa buhay, pero still, tayo po ay pinrovide ng Panginoon. Still, tayo po ay, di ba, inilagpas ng Panginoon dun sa ating po mga River Jordan sa buhay natin. So, isa sa memorya na pwede ipakita sa Panginoon, isa sa mga memorya na pwede i-put up sa buhay po natin, ay how do we bless the ministry of God? Kasi niyo po nagpapakita po yun, yung mga investments po natin, nagpapakita po yun ng honor sa Panginoon. How do we honor God? We honor God through to our offerings, di ba? Honor the Lord with thy substance. So yun po yung sabi ng Bible. We can honor God through our substances. And when we honor God through our substances, we are putting a memorial for God. So kapag may nakita po tayo, kahit sabihin natin, di ba? Kunyari, before meron kaming Bible study na isa sa mga naging goal namin ay to support the church financially. So bumibili kami ng mga appliances sa church, bumibili kami ng mga kung ano-ano po no, para sa church. Yun po yung naging goal po namin before. At alam niyo po, pag nakikita po namin yung mga gamit po na nagagamit po sa church, alam niyo po, na-remind din po kami kung paano namin siya kinampaign, kung paano kami nag-sacrifice for that, kung paano kami binless at pinrovide ng Panginoon. Memorial po yun. So, again, yung mga lahat po ng ating pong ini-invest sa ministry, at yung mga nagiging bunga po natin sa ministry, we are putting up a memorial for God. So makikita ngayon natin ay ito pala, yan pala ay produkto ng pagpapala ng Panginoon sa buhay po natin. Na kahit naaalala po natin sa buhay natin na hindi naman tayo po yung perfecto eh. Sabihin, hindi naman palagi tayong sabihin natin meron. May times na dumadaan tayo sa, di ba, sa paghihirap, may times na dumadaan po tayo sa mga pagsubok, pero ang importante po doon ay yung dulo, kung paano tayo inilagpas ng Panginoon. So ngayon naaalala ko, di ba, yung mga Israelites, nakita po nila yung Red Sea. Di ba, natakot po sila. Ano pong gagawin nila? Anong mangyayari? Hinati ng Panginoon ang Red Sea at tumuloy po sila sa, di ba, sa daan po na tuyo. Ngayon, ito na naman yung River Jordan. How do we cross that river? Pero pinawala ng Panginoon ang tubig at sila po ay nakatawid sa kabilang side. Ganon din po sa buhay po natin. Maaalala natin ang Panginoon kung kailan po tayo itinawid ng Panginoon sa ating pong mga pagsubok, sa ating pong mga problema, sa mga pagkukulang po sa ating pong buhay, sa kawalan po natin ng probisyon, pero biglang makikita natin, nandun pala ang probisyon ng Panginoon, nandun pala ang pagpapala ng Panginoon, nandun pala ang proteksyon ng Panginoon, nandun pala, di ba, ang Panginoon sa lahat ng mga importanteng parte ng ating pong buhay, hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Ang Panginoon po, hindi po tayo iiwan po niyan kahit kailan. Tayo po ang tatalikod sa Panginoon, pero hindi po tayo tatalikuran ng Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw ay nangangamba sa provisions mo sa buhay mo ngayon, huwag kang mangamba sapagkat ang Panginoon natin, provider. Ang Panginoon po natin, faithful. You just have to put up your own memorial. Pagdaanan mo yung mga pagsubok, pagdaanan mo yung Red Sea, pagdaanan mo yung River Jordan, at makikita mo kung paano ay tatawid ng Panginoon. At kung itatawid tayo ng Panginoon at pag nakatawid na po tayo, sana po dala mo yung bato na ilalagay mo upang maalala mo palagi yung senaryo na yan sa buhay mo. Kapatid, ang problema po kasi natin madalas, yung bang kapag tayo dumadako sa mga problema o mga pagsubok, tila ba parang nakalimutan na natin yung mga dating pagsubok natin na tayo po ay inilagpas ng Panginoon. Huwag po tayo mawawala ng pananampalataya. Kaya nga importante po yung mga memorials. Bakit po? Kaya nga po memorials yan para maalala po natin. Yan, sabi ni Deep Thinker, PMJ na po, Loyola. No? So, ibig ko po sabihin, no? Importante po na lagi po natin maaalala yung faithfulness, yung goodness, yung miracles ng Panginoon. Kaya nga alam niyo po, kapag may matindi po kayong pagsubok sa buhay at inilagpas kayo ng Panginoon, you invest something so that you can always remember. Alam niyo po, naalala ko po na ang aking pong mga tinuruan before, no, na mga disciples, sabi ko sa kanila, magturo lang kayo na magturo kahit minsan parang hindi sila nakikinig, no? Kasi someday,
yung mga ini-encourage nyo, ang mag-i-encourage sa inyo sa ministry. Nalala ko yung isang testimony ng isang datuan po natin, no, na nagturo po siya, nag-disciple po siya ng isang young lady. At nung time na siya po ay napunta po sa depression, nung time na siya po ay parang gusto niya po, nakakapag-isip po siya ng mga negative sa buhay niya. At the very moment na parang gusto niya sumuko, biglang nag-chat yung kanya pong dinidisciple at sabi niya, salamat po ate sa lahat po ng pagpapagal niyo po sa akin. Salamat po ate sa pag-i-effort niyo, pag-i-encourage niyo po sa akin. Alam niyo po, nung time po na yun, ginamit ng Panginoon upang siya po ay ma-encourage. Kapag tayo po ay nag-disciple, kapag tayo po ay nag-share, we are also putting up memorials for God. I remember po, di ba, gumawa ako natin ng article, patungkol po sa salvation po natin pong mahal na bishop. Pero ang ginamit ko pong angulo po doon na yung nag-share kay bishop na wala po for many years. Sino po ang nag-encourage muli pabalik? Doon po sa nag-share kay bishop, si bishop din po. Sino po tinutukoy ko? Si Deep Tinker. Ayan po. So, di ba po, ang ganda po ng naging story ang ginawa po ng Panginoon. Si Deep Tinker ang ginamit ng Panginoon upang siya po, ang ating pong mahal na bishop, ay makakilala po sa Panginoon at makita po yung pananampalataya na galing po sa Panginoon. At nung nawala po, for a while, actually matagal po na nawala si Preacher Lindon, sino rin po ang naka-encourage po na makabalik po si Preacher Lindon? Ang ating pong mahal na bishop. So, ang gusto pong malaman po ng bawat isa, minsan po, sa ating pong buhay, ginagamit ng Panginoon yung ating pong mga nag-disciple, yung ating pong mga na-encourage, yung ating pong mga tulungan, upang sa panahon na tayo po nanghina, sila naman yung magpapalakas po sa atin. Sila yung ating pong mga naging bato na inilagay po, no? After po natin makakross ng Jordan River, upang mapalalahanan tayo patungkol po sa faithfulness ng Panginoon. Kaya mga kapatid, tuloy lang po tayo. Yan, sabi po ni Deep Tinker, encouraging the encourager. Yan po, naalala ko po yan, yung term po na yan. At yan po yung akin pong naging goal palagi, to always encourage people. Dahil alam ko po, I will come to discouragement as well. And the Lord will bring people in my life to encourage me. Kasi yung Panginoon ayaw yung discourage tayo. Si Satan yun ang gusto discourage tayo. Pero ang Panginoon gusto niya encourage tayo. Pero ang katotohanan, dating talaga tayo sa disappointments, sa discouragements, sa problems. But the Lord will always, alam niyo po, ipapalala sa ating Panginoon, the Lord will always remind us of the people we also encouraged. At sila yung gagamitin ng Panginoon. Kaya kapatid, kung ikaw po ay nasa disappointment, discouragement, at meron namang ginagamit ang Panginoon to encourage you, magpa-encourage ka na. Bakit po? Isa yan sa mga memorial na nilagay mo. Kaya may memorials tayo. Kaya may mga magpapaalala sa atin ng faithfulness ng Panginoon upang tayo magpatuloy na lumaban sa buhay. So ayan po, una po na pwede i-put up as a memorial for God yung mga investments in the ministry. So hindi lang tayo nagsasabi dito patungkol po sa mga financial investments natin, yung mga nabigay po natin financially, yung mga sabi natin na i-support natin sa ministry. Pero ang sinasabi ko rin po dito, yung mga bunga din natin, yung mga tao din po na atin pong naiakay sa Panginoon, yan po ay mga memorials din natin sa Panginoon. Dahil someday, when we see them, diba, we will be reminded of God's salvation. We will be reminded of God's faithfulness in our lives. Ano pa po? Hindi lang po investments in the ministry ang pwedeng i-put up as a memorial for God. We can also put up our influence to men. Yung kayo na po physical, yung ating pong pinag-uusapan, yung mga bunga po natin. Now we're going to talk about reputation. Yung reputational aspect po ng memorial natin for God. We can also put up our influence to men. Alam niyo po, in every trial, there is a lesson that God wants us to learn. Sa lahat po na nangyari sa buhay natin, may purpose po ang Panginoon po dyan kung bakit natin pinagdadaanan. Kung bakit may kinukuha ang Panginoon sa buhay natin, kung bakit may inilalagay ang Panginoon sa buhay natin, kung bakit po tayo nadadapa at hinahayaan ng Panginoon na tayo po ay madapa, kung bakit may mga times na tayo po ay pinapalo ng Panginoon. Lahat po yan, meron po magiging lesson po sa atin po. Alam niyo po, there is no better memorial than to carry our testimonies
There's no better memorial than to carry this testimony in ourselves that we are learning, that we are godly, that we are spiritual. Our own life can be a memorial for God. Kasi po ang goal po ng memorial, hindi lang para sa iyo eh. Ang goal ng memorial, para din sa mga tao nakatingin po sa atin. Kaya maganda po i-put up din natin yung influence natin sa mga tao. Anong klaseng influence? Yung inspiration for them to serve the Lord. Yung inspiration for them to continue in their Christian lives. Yung inspiration for them to do the right things. Kaya isa po sa memorial, isa po sa bato na hawakan po natin, na ilalagay po natin bilang pagsasaalang-alang ng kadakilaan ng ating po Panginoon, ay yung ating din pong daladalang testimonya, yung buhay din po natin. Nawa po, magkaroon po tayo ng magandang influence sa mga tao so that they can always be reminded of the faithfulness of God. So that they can always be reminded of the glory of God. Ang sabi ng Bible, let your light so shine before men that they may see your good works. Influence po yun. Ano po magiging product po na influensya po natin? Ano po magiging product po ng testimony po natin? And glorify your Father which is in heaven. So that your children will be reminded of the wonderful things that God did to your family. So that your friends can be reminded of the salvation of God, of the goodness of God, that God is always good in our lives. Alam niyo po, it takes many years to build your testimony. It takes many years to build trust. Diba? The trust sa inyo ng tao. Pero it takes seconds to destroy your testimony. Ganyan po ka-fragile ang testimony po ng isang tao. Minsan kahit ang dami mo nang nagawa, no? Pero sa isang moment na hindi mo naingatan yung testimony mo, sa pagkakamali mo, pwedeng gumuho po ang lahat. Kaya mga kapatid, isa sa mga bato na pwede nating hawakan, na memorya natin sa Panginoon, yung influence natin, yung testimony po natin. Dahil yan po ang titignan ng mga tao. Yan po yung babasahin po ng mga tao. Di ba? We are an epistle, read and known by all men. Binabasa po tayo ng mga tao. Yung mga anak po natin magtatanong, bakit ganyan si daddy? Bakit ganyan si mommy? Ganyan po yung ginawa nila? Yan din ang gagawin namin. Kung ano ang ginawa natin, ganoon din ang gagawin ng mga anak natin. Kung ano yung ginagawa po natin, yun din po ang gagawin ng mga nasa paligid po natin. Ano ang klase ng impluensya ang nabibigay po natin sa paligid po natin? Ano ang klaseng impluensya? Anong klaseng impluensya ang nabibigay po natin sa ating pong pamilya, sa ating pong mga kaibigan, sa ating pong mga ka-churchmate? Kaya mga kapatid, isa sa iingatan po natin yung ating pong testimony. Sapagkat pag nakita po ng mga tao, di ba po, kahit sa church makikita po natin, di ba? Kapag meron pong active sa gawain, ano po nangyayari po sa mga kaibigan niya? Naaakay din po niya sa gawain. Kapag ang pamilya po ay napapamunuan po ng maayos, hindi po ba pati yung pamilya po ay nagiging encourage po pagdating po sa gawain po ng Panginoon? Kaya nga po ito sa Joshua, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Maganda po yung testimony na pinakita po ni Joshua. Maganda po yung influensya sa kanya pong pamilya. Kaya mga kapatid, di ba, when we build our testimony, it's not just for us. It's not just in the sight of God, but also in the sight of all men. So that they may glorify our Father which is in heaven. So that our children also can witness the faithfulness of God. At yun din ang kanilang pangahawakan. Naalala ko po si Timothy, na bata pa lang po siya, he learned about the scriptures. At sino po nagturo kay Timothy ng scriptures? Di ba po yung kanya pong lola, yung kanya pong nanay, ipinakita na po sa kanya yung daan, ipinakita na po sa kanya yung tamang pananampalataya. Kaya po siya, nung lumaki po siya, naging beneficial po siya, kagamit-gamit po siya sa gawain ng Panginoon, especially to the Apostle Paul. So naalala ko rin po yung kanta na Find Us Faithful. People are looking at us. Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 1, may mga witnesses, may mga nag-cheer po sa atin. People are looking at us while we run this race. So mga kapatid,
Sana po, isa po sa i-put up nating memorial ay yung maayos po nating testimony. Para yung mga anak po natin, yung mga kapamilya po natin, yung mga kaibigan po natin, yung mga tao po sa paligid po natin, they too will do the right things, will choose the right things, will walk in the right path of God. Again, babasahin ko lang po yung sinabi po, no? Dun sa verse 24, that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty. Yun yung naging purpose kung bakit siya nagdala ng 12 na bato in representation of the 12 tribes of Israel. Yan po yung reason kung bakit po from the Jordan River to the other side, dala-dala nila yung malaking bato at doon nila nilagay yung memorial. Pinagpatong-patong po nila. Ang reason po that all the people of the earth might know the hand of the Lord, that it is mighty, that ye might fear the Lord your God forever. At yun din po magiging reason, mga kapatid, kung bakit aayusin natin yung influence natin sa mga tao. That the people of the earth might know that the hand of the Lord, it is mighty. So na po yung una po natin na pwedeng i-put up as a memorial for God, investments in the ministry. Pangalawa po, influence to men. At yung pangatlo po, kung yung una at pangalawa, more of yung nakikita po, no? Nakikita po ng mga tao sa paligid po natin, sa atin. Yung pangatlo po, this is more of a memorial for ourselves. So that we can always be reminded. So lahat naman po ito to be reminded of God's faithfulness. Pero yung una at pangalawa, nakikita ng mga tao. But yung pangatlo po, this is more about us and God. So yung pangatlo pong memorial na pwede i-put up ay intimacy to the Master. And this is more spiritual in nature. So yung una po, investments in the ministry. Pangalawa, influence to men. And pangatlo, intimacy to the Master. Ang ating pong encouragement sa umaga na to is to have a thankful and worshiping heart for our God. A memorial can also be spiritual in nature, hindi lang physical, hindi lang reputational. It can also be spiritual in nature. We have to put in our minds and in our heart and in our spirit the milestones that our spirituality has taken already. Yung mga milestones sa buhay po natin, yan po ay magpapalala mismo sa atin. Di ba po ng mga bagay na makikita kung gaano po kabuti po ang ating pong Panginoon. Tandaan niyo po, faithfulness means remembering how God carried you through all of your problems in life. At ang naging impact po noon, lalo po natin ina-appreciate at lalo po natin minahal ang ating pong Panginoon. So, importante din po yung closeness natin sa ating pong Diyos. It's part of our memorial sa Panginoon. Na makikita mo kung gaano tayo ka-close sa Panginoon, maalala mo kung saan tayo dinala ng Panginoon over the years. Kasi alam nyo po, ang relasyon po nag-level up din po yan eh. May stages din po yan. Lumalalim din po yan. Ang akin pong tanong, gaano na kalalim ang relasyon mo sa Panginoon? Gaano na kalalim ang pagtitiwala mo sa Panginoon? Gaano na kalalim ang pananampalataya natin sa Panginoon? Dahil yung lalim po ng relasyon, yung lalim ng pagtitiwala, yung lalim ng pananampalataya ay isa pong memorial ng lahat po ng pinagdaanan natin so far sa ating pong buhay. Napakasarap isipin po na nagsimula po ako 6 years old nung tinanggap ko ang ating pong Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Napakasarap alalahanin yung naging closeness ko sa Panginoon over the years. Kahit po nagkaroon po ako ng time na nag-backslide po tayo. Pero nakita ko sa buhay ko kung paano gumawa ang Panginoon ng paraan upang ako po ay maibalik sa kanyang, di ba, sa kanyang kanlungan. Naalala ko po yung mga times na parang ayoko nang lumapit sa altar, ayoko nang mag-church. Pero gumawa ang Panginoon ng paraan. Naka-attend po ako ng isang camp, na-revive yung aking pong puso, ang aking pong spirituality. Ipinaalala sa akin ng Panginoon ang lahat ng ginawa niya sa aming pong pamilya. Ipinaalala sa akin ng Panginoon kung gaano kami ka-close before, na nawala na po. At ang sabi ko po sa kampo na yon, many years ago, sabi ko, Lord, hindi na kita iiwan. Lord, gamitin niyo po ako. Nakalimutan ko na yung mga puntos ng mensahe po na preach nung panahon na yon.
Pero ang sabi ko sa Panginoon, yung prayer ko po, hindi ko makakalimutan. Sabi ko, Lord, I may forget the message, the preaching, yung specific points. But please, Lord, don't let me forget this feeling. Don't let me forget my vow to you. Na hindi na kita iiwan. Diba? Alam niyo po, memorial po yun eh. Yung intimacy mo sa Panginoon, memorial po yan. Kung gaano kayo ka-close ng Panginoon. Dating yung panahon na makikita nyo, parang di na ako ganun ka-close sa Panginoon na. Parang nakakalimutan ko na yung Panginoon na. Parang medyo napapabayaan ko na ang Panginoon, tapos maaalala mo ngayon kung gaano kayo ka-close ng Panginoon, kung gaano katamis yung sweetness of fellowship mo with the Lord, kung gaano ka dati nagpe-pray, na-enjoy mo yung prayer life mo, na ngayon hindi na. It's time for you to remember the intimacy. It's time for you to remember the joy of fellowshipping with God. He's always knocking at the door of your heart. Ito yung sabi sa Revelation chapter 3. He's just there knocking, waiting to fellowship with you. He wants to sit with you and talk with you. Talk to you. Yan po ang gusto ng Panginoon. Baka mamaya nakakalimutan na natin. At maganda po yung mensahe po na ito na magpaalala sa atin na ibalik natin yung matamis na fellowship sa ating pong Panginoon. So, nung binalik po tayo ng Panginoon, tuloy-tuloy po yung ating pong paglilingkod. At sino pong mag-aakala? Hindi naman po ako nagdi-desire maging pastor. In fact, mula bata po ako, binibiro-biro kami na little pastor, magpapastor someday. Ang sabi ko po sa mga tao sa paligid ko po na hindi ako magpapastor. Ayoko po yan. Sinabi ko po talaga mula bata pa lang ako, growing up, sabi ko, hindi ako magpapastor, ayoko yan, may iba akong pangarap sa buhay. Pero sino mag-aakala na ako pala ang tatawagin ng Panginoon? Na mag-full-time ministry ako, wala po sa plano, wala po sa desire, wala po sa wish, wala pong kahit anong ambisyon or whatever. Pero tinawag tayo ng Panginoon, at pag tinawag tayo ng Panginoon, kailangan nating sumunod sa Panginoon. Kahit mahirap, kahit di mo alam kung paano, kahit di mo alam kung tiyak sa'yo yung kinabukasan mo, hindi mo alam. Pero tingnan nyo naman po kung gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay ko. Na kahit po isinuko ko po ang aking pong buhay, ang aking pong trabaho, ang maraming pong bagay sa buhay ko po, pero hindi po ako pinabayaan ng Panginoon. God's faithfulness, God's goodness, God's grace, God's mercies in my life. Alam niyo po kung ba't na-enjoy ko po yan? Kasi kitang-kita ko kung gaano po ka-close sa akin ang Panginoon. At nararamdaman ko yung closeness namin ng Panginoon. It's one of my memorials for God. It's a memorial for myself. Kung yung mga investments in the ministry, kung yung testimony mo will remind others, your intimacy with the Master, your intimacy to the Master will remind you of God's faithfulness, of God's mercies, of God's grace, of God's miracles in your life. Pero kapatid, matagal po akong hindi nag-believers breakfast. Alam naman po natin ng mga nakaraan pong nag-prepare po tayo sa kasal. Even that is one of my memorials for God. Ibig sabihin, yan po ay isa sa mga maaalala kung gaano po kabuti ang Panginoon sa aming pong buhay. Alam nyo, matagal po akong hindi nag-believers breakfast. At ito po ang nilagay ng Panginoon na mensahe po sa umaga po na ito. Hindi po aksidente po ito. Maybe it's time for us to always remember kung ano po yung it's time for us to look back at the memorials we put up for God. Baka mamaya discourage ka na, nandyan lang yung mga bato. Tumingin ka ulit doon at alalahanin mo yung purpose po nun. Tignan mo ulit yung mga investments mo in the ministry. Tignan mo ulit yung influence na meron ka. Tignan mo ulit kung gaano ka ka-close sa ating pong Ama. Kaya mga kapatid, sana po ay nakinabang po tayo sa mensahe po ito ng ating pong Panginoon mula po sa Joshua chapter 4 and how we applied it to our Christian life. Nawa po, we always will put up memorials for God. Para pag dumating na tayo po ay madi-discourage, pag dumating na tayo po ay medyo makakalimot, meron po mga magpapaalala sa atin na ang Panginoon natin tapat, ang Panginoon natin mabait, ang Panginoon natin nagpro-provide, ang Panginoon natin ay mapagpala sa buhay po natin. Sana po ay nakinabang po tayo, put up a memorial for God. Tayo po ay manalangin, dear Father in heaven, we thank you Lord for this ministry, nawa Panginoon, ito pong mensaheng amin po napakinggan,
ay maging kapakipakinabang po sa aming pong buhay bilang po mga mananampalataya. Sa Panginoon, sa lahat po ng mga nakapakinig po ngayong umaga po na ito, at sa mga makakapakinig pa po, Panginoon, na mensahe po na ito, Panginoon, whether via replay, Panginoon, or someday kung makuha po na lang itong video ito, nawa po mag-encourage po sa kanila, magbigay po ng encouragement po sa kanila, Panginoon, to keep on fighting the good fight of faith. At nawa, Panginoon, maalala po nila yung mga memorials na pinut up po nila for you, yung mga investments nila in the ministry, yung mga fruits nila, Panginoon, na binigay niyo po, yung influence na meron po sila, yung testimony, yung faithful testimony na meron po sila, and even the intimacy, Panginoon, ay maalala po nila kung gaano po yung closeness, yung fellowship, yung sweetness with you, O God. Nawa, Panginoon, ay patuloy po kami ma-encourage na magpatuloy sa ministry, na lumaban po sa buhay po na ito, at huwag niyo po kami hayaang, Panginoon, mag-quit. Huwag niyo po kami hayaang ma-discourage, Panginoon. Bagkus, Panginoon, kami ay patuloy na ma-encourage, kahit po mahirap ang buhay, ay magpatuloy po kami. Dahil mapagpala po kayo, Panginoon, matapat po kayo, Panginoon, at hindi niyo po kami pababayaan. Thank you for everything, Lord. We praise you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.